고마워요. Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa grupo ng mga sundalo na nagkakasiyahan dahil ligtas silang nakabalik matapos ang digmaan. Tinawag ng matabang sundalo ang kanilang commander na si Kim, at sinabi nito na bilang bayani ng gera inalok niya ito ng alak bilang respeto daw nito sa kanya. Sa una nag-alangan si Kim dahil sa mga medikal na problema nito at bawal siyang uminom ng alak, subalit dahil ayaw niyang mapahiya ang kasama ay pinagbigyan niya ito. Dahil doon ay nahilo ito at lumabas para manigarilyo, subalit may dumating na dalawang sundalo at aksidente niyang narinig na pinag-uusapan siya ng mga ito, at nalaman niya kung gaano kainggit ang mga ito sa kanya. Sa sumunod na araw dumating ang isang bagong lipat na sundalo na nagngangalang Woojin. Nang tignan ni Kim ang mga papeles ng lalaki napansin niya ang pangalan ng asawa ni Woojin na kakaiba. Ipinaliwanag naman ni Woojin na Chinese daw kasi ang kanyang asawa. Kinagabihan, habang kumakain sinabi ng asawa niyang si Lee Sok ang kanyang photo session kasama ang mga nurse. Sinabi din ni Mrs. Lee na namit na niya ang asawa ni Woojin at wala pa rin daw silang anak kagaya nila. Maya-maya ay nakita naman ni Kim ang mga bilog na marka sa kalendaryo at tinanong niya ang kanyang asawa kung para saan iyon. Sinabi ni Lee na yun daw ang mga araw ng kanyang fertilization, dahil napansin ni Kim na ang araw na iyon ay kasama sa mga may marka. Agad nagsibakan ang dalawa para makagawa ng bata. Matapos ang kanilang matinding bakbakan lumabas ito ng kanilang bahay at naglakad-lakad habang naninigarilyo. Napahinto ito nang makarinig siya ng mga ibon mula sa isang bahay kaya pinuntahan niya ito at nakita niya ang madaming alagang ibon. Dahil sa tuwa, nilaro niya ang mga ito at binugahan niya ng usok ang isang ibon, subalit nakita siya ng asawa ni Woojin na si Jong. Tinanong ni Jong kung may galit daw ba ito sa mga ibon. Nahihiya naman sumagot si Kim na wala at agad itong humingi ng paumanhin sa babae. Sa sumunod na araw nagpunta si Kim sa kanyang doktor, at sinabi niya na nakakaranas ito ng kakaibang panaginip simula noong bumalik siya galing sa gera. Sinabi ng doktor na nakakaranas ito ng sintomas ng post-traumatic stress disorder at kailangan niya ng therapy. Binigyan niya ito ng gamot at sinabi niya kay Kim na huwag itong iinom ng alak. Matapos noon nagtungo si Kim sa ospital upang magpa-picture kasama ang mga nurse at nakita niya rin doon si Jong. Matapos ang kanilang picture sumama si Kim sa loob ng ospital at isang pasyente ang biglang umatake kay Lee Sok, subalit nakatakbo ito at nahuli niya si Jong. Nakita naman agad ito ni Kim at sinubukan niyang pakalmain ang lalaki subalit naglaban ang dalawa at aksidenteng tinamaan ng putok ng baril si Jong. Matapos ang pangyayari sa ospital, nagalit ng husto si Woojin at binugbog niya ng todo ang baliw na lalaki. Samantala nagtungo naman si Kim sa kwarto ni Jong at humingi ito ng tawad dahil hindi niya daw nahawakan ng maayos ang sitwasyon. Ibinigay ni Kim ang dala nitong bulaklak subalit sinabi naman ng babae na malalanta lang daw ang bulaklak dahil wala itong tubig. Dahil doon nagmamadaling nagtungo si Kim sa mga doktor at humingi ito ng vase, at inayos niya itong mabuti upang ilagay sa vase. Muli niya itong dinala sa kwarto ni Jong at ipinakita nito ang kanyang nawawalang ikhaw. Nang susuotin na sana ito ng babae nahirapan ito kaya agad siyang tinulungan ni Kim. Habang nilalagay ito ni Kim biglang sinabi ni Jong na labis itong nabilib sa kanya dahil sa ginawa niyang pagligtas sa kanya. Matapos noon hindi na nawala sa isipan ni Kim ang babae. Isang araw sumama sina Kim at ang asawa niya na makipag-picnic sa mag-asawang Woojin at Jong. Nang umalis ang kanilang mga asawa, inamin ni Kim na hindi ito mawala sa kanyang isipan simula noong binisita niya ito. Dahil doon inamin din ng babae na hindi rin daw ito mawala sa kanyang isipan, subalit para mabago ang kanilang usapan, sinabi na lang ni Jong na nagustuhan niya ang lighter ng lalaki. Matapos noon inilagay ni Kim ang kanyang lighter sa bag ni Jong. Nang gabing iyon, isang malaking party ang pinuntahan ng mga sundalo kung saan nandun ang chief at iba pang mga matataas na opisyal. Nang makita ng mahilig na chief ang asawa ni Woojin na si Jong agad niya itong tinanong kung pwede niya itong may sayaw. Sa una nag-alangan ito dahil hindi siya sanay subalit pinilit siya ni Woojin para magpalakas sa mahilig na chief kaya wala nang nagawa ang babae. Habang sumasayaw ang dalawa nakita naman ni Kim ang paghimas ni Chief sa likod ni Jong subalit wala itong magawa kaya tahimik na lang itong umalis at nagtungo sa banyo upang magpakalma. Maya-maya ay dumating si Jong, ngunit humingi naman ng tawad si Kim dahil napunta daw ito sa matandang mahilig,
subalit sinabi ng babae na malaki pa rin daw ang pasasalamat nito sa kanya. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil ang tigang na si Kim at agad niyang hinalikan ang masarap na chicks. Nag-init ang dalawa subalit bago pa man sila mapunta sa bakbakan biglang may kumatok sa pinto kaya natigil ang dalawang mahilig. Kinabukasan nagsama-sama ang mga Marites na asawa ng mga sundalo at pinag-usapan nila ang tungkol sa nakaraan ni Jong. Ayon sa isang Marites, noong panahon ng gera ang pamilya ni Jong ay nagtago sa kabundukan subalit nang mamatay ang kanyang ama ay iniwan siya ng kanyang ina. Dahil doon ay kinuha siya ng ina ni Woojin at di nagtagal ay pinakasal niya ito sa kanyang anak. Sa sumunod na gabi, sabay-sabay naghapunan ng apat sa bahay nila Kim. Habang inuusisan ng dalawa ang kape, si Kim naman ay palihim na nagsulat kay Jong at nakalagay sa sulat na gusto niya itong makasama. Sumulat naman pabalik ang lukaret na babae at sinabi na magkita daw sila bukas sa labas ng simbahan. Kinabukasan, matyagang naghintay si Kim kahit malakas ang ulan hanggang sa dumating na ang mahilig na babae. Umalis ang dalawa at nagtungo sila sa liblib na kakahuyan. Habang nasa sasakyan, sumiklab ang kanilang pagnanasa at sabay nilang pinagsaluhan ang mainit na sandali. Lumipas ang ilan araw, hindi na makapagtrabaho ng maayos si Kim dahil hindi niya makalimutan ang masarap na ginawa sa kanya ng babae. Dahil doon gumawa ito ng plano upang makasama niya muli si Jong. Kinabukasan nagkita ang mag-asawa at sinabi ni Woojin na inutusan siya na pumunta sa ibang bayan at mawawala siya ng ilan araw. Kinagabihan agad nagtungo si Kim sa bahay ni Jong upang maka-score. Subalit pagbukas ng pinto nanlaki ang mata ng mahilig na commander nang sabihin ng babae na hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong paglalayo sa kanyang asawa. Ibinalik ni Jong ang lighter na binigay ni Kim at sinarado ang pinto. Dahil sa bad trip nagtungo si Kim sa kanyang kaibigan upang makipag-inuman. Sinabi ni Kim sa kanyang kaibigan na may relasyon sila ng asawa ni Woojin. Pinayuhan naman siya ng kanyang kaibigan na itigil na ito bago pa sila mahuli subalit hindi ito pinansin ni Kim. Sa sumunod na gabi, muli niyang pinuntahan si Jong at may daladala itong lugaw, dahil doon ay pinapasok siya ng babae at sabay silang kumain. Kahit na nagkasundo na ang dalawa na tapusin na ang kanilang bawal na relasyon, nakahirit pa sila ng isa at sinulit nila ang buong gabi. Matapos ang kanilang matinding bakbakan, nagpatuloy lang sila sa kanilang bawal na relasyon at sinusulit ang bawat sandali. Sa mga sumunod na araw habang nasa masayang pasyalan ang dalawa nakatanggap ng balita si Kim na nasa ospital ang ina ni Jong dahil naaksidente daw ito. Agad nagtungo ang dalawa sa nasabing ospital at nang makarating sila nakita nila ang ina ni Jong na kasama ang ina ni Woojin. Agad na pagtanto ng ina ni Woojin na may kakaiba sa dalawa, subalit sa halip na pag-alitan niya ito ay pinayuhan niya na lang ito na dapat niyang sundin kung anuman ang nasa puso, at sinabi na hindi talaga si Woojin ang nararapat sa kanya. Nang nasa sasakyan na sila, kahit pinayagan na ng ina ni Woojin ang kanilang relasyon, sinabihan niya pa din si Kim na dapat na nilang tapusin ang kanilang ginagawa dahil mali daw ito. Lumabas ng sasakyan si Jong at naglakad ito palayo. Dahil doon ay nawalan na ng direksyon ng buhay ng mahilig na commander dahil hindi niya ito matanggap, kaya kinausap niya ang isang grupo ng sindikato, at sinabi niya sa mga ito na i-frame up nila si Woojin gamit ang kanilang droga. Nagtagumpay ang masamang plano ni Kim at hinuli si Woojin. Labis na nagalit ang kanyang ina subalit ipinilit ni Woojin na na-frame up lamang siya. Dahil doon agad na pagtanto ng matanda na si Kim ang may kagagawa nito, kaya sinabihan niya si Jong na dapat niyang ayusin ito. Agad nagtungo si Jong sa commander na malapit nang mabaliw sa kanya, at nakiusap ito na pakawalan na ang kanyang asawa. Kahit nag-aalangan ay pumayag naman ito. Isang araw habang nag-uusap ang mag-asawa biglang sinurpresa ni Lee Sok ang kanyang asawa kasama ng mga kaibigan nito dahil na-promote ito. Habang nagkakasiyahan ang lahat, masayang ibinahagi ni Lee Sok sa lahat na siya ay buntis na. Sa halip na matuwa sa magandang balita, bigla naman nadismaya si Kim sa kanyang narinig at nagsisi ito kaya tumagay na lang ito ng tumagay. Nang makita ni Kim na lumabas si Jong sinundan niya ito sa labas at tinanong sa babae kung bakit ayaw niya itong makasama. Subalit hindi siya pinansin ni Jong at iniwan niya ito. Dahil sa sobrang galit at pagkalasing, sinugod niya ang babae at pinagsigawan sa lahat ang kanilang bawal na relasyon. Sinubukan pigilan ni Woojin ang nagwawalang commander subalit sinuntok niya lang ito. Habang inaawat ng lahat si Kim umalis naman si Jong dahil sa sobrang kahihiyan. Matapos noon, tumagay mo na ang magbiyenan at sinabihan niya ito na ipapadala siya sa Vietnam upang pagbayaran ng kahihiyan na kanyang ginawa. Nang paalis na ito ay dumaan mo na siya sa bahay ni Jong at humingi ito ng tawad.
at sa huling pagkakataon muli niya itong inalok upang makasama siya sa Vietnam. Subalit muli lamang siyang tinanggihan ng babae. Dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, hindi na ito kinaya ni Kim kaya naglabas ito ng baril at agad na ipinutok sa kanyang dibdib. Kahit na ito ay nakaligtas, nawalan naman ito ng malay. Makalipas ang 2 taon, isang sundalo ang pumunta kay Jong at ibinigay ang lumang larawan nila ni Kim. Sinabi ng sundalo na nasawi sa gera si Kim habang sinusubukan nitong iligtas ang kanyang mga tauhan. Napaagulgal na lang sa iyak si Jong at nakita niya sa likod ng larawan ang salitang "mahal kita." Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa ating channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.